Hello Cavite Farm, andito po tayo ngayon sa Puerto Princesa, Palawan, at ang una po nating spot ng gala ay sa Crocodile Farm. 80 pesos po per head ang ticket, kaya tara po, samahan niyo po kami. Ito po si ate, ang ating pong tour guide, at siya po ay nagle-lecture para po sa mga kaalaman tungkol sa crocodile. At ang mga buto na yan at ang balat ay galing daw kay Rio, ang isa sa pinakamalaking crocodile sa Pilipinas, sumunod kay Lolong. Makinig po muna tayo sa kanya pong mga sinasabi para po sa mga kaalaman patungkol dito sa ating pong pupuntahan. At ito po, simula na po ang tour. Tara, at tingnan po natin ang lugar na ito. We will be staying here for 2 to 3 minutes only. Ito yung mga juvenile na mga crocodiles, at nakaseparate sila dito sa mga cage na ito. Ang sabi ng tour guide natin, yung mga nag-iisa na nakahiwalay sa mararaming patang crocodiles ay sila to yung mga pinagmumulan ng mga gulo or ng mga pag-aaway-aaway, kaya inihiwalay sila. Even if it's a bone. Para mga patigi eh. The difference between saltwater and freshwater crocodile, the span of a freshwater crocodile, the span of their skin is aligned. Dito naman tayo sa mga adults, sa malalaking buaya. Nako, sa personal, talagang napakalaki niya at napakataba. Nakakatakot. Yung laki oh. Natapos na pala kaming itour dito nung aming pong tour guide. Bali, binalikan ko na lang to kasi hindi ko po na videohan habang sasalita si ate. Eh, pumayag naman sila, kaya eto, naglakas loob akong balikan. Ay, nakatakot. Buti nila mga busog to mga to, kundi baka lumuntag sila sa dinadaanan ko noon. Ay, nakakatakot.
Ay, praise the Lord, makakababa na ako. Salamat sa pag-iingat, Lord. Meron din pala sila dito mga python at iba pang mga hayop. Ang lalaki din nila. Pero hindi naman ako takot kasi nasa kulungan naman sila eh. Ito sa ano, sa Paris, meron pang ganyan. Ito yung baboy ramo. Siya ko na matata. Dalawa? Doon sa dulo. Lion King. Hakuna Matata. Di ba yan yung marana? Hehehe. Kinanta na ni ate. Putol yung isa niyang pangil. Parang pinutol or naputol. Ito naman po ang ating pong sumunod na destinasyon. Halika, pasukin din po natin. known as Antican. Sa buong mundo, sa Palawan na po, merong ganito, pero sadly, later na po. So this is the pride of Palawan dahil yun po ang official logo ng Puerto Princesa City. So ang maganda Nakatago kasi siya eh. lalaki. Pero ayun o, napapansin niyo ba? Pero kapag manliligo lang po yan siya sa female. So meron din po kaming female yung mga color browns. Bear cat. Hindi ko alam kung ito ba yung musang. Ito nga ba? Musang nga yan. No, musang nga ba? Bear cat. Kakaiba yung tsura nitong baboy, no? Ang haba ng uso. Talagang galing sa wild. Ang galing. Ito, City Farm. Ito po yung pinaka nagustuhan ko. Kasi kumakain doon ng kalyo itong mga maliliit na isda na to. Eh, ang dami ko pong kalyo sa kamay kasi nagmumotor po ko kaya tignan nyo po, ang dami nila sa palat ko. Tsaka ang sarap pa sa pakiramdam, nakakakiliti. Yun yung kalyo ko, marami akong kalyo eh. Ayan, dyan po pala kami. Fisheries. Stick insects. Hindi mo mahalata na insekto pala kung hindi gagalaw. Akala mo parte ng tangkay. Toko. Ha ha ha. Pag nasa probinsya ako, ito yung ayoko makita kapag nasa CR ako eh. Feeling ko kasi baka biglang tumalon.
Tara, panoorin po natin yung performance ng mga tribo. Sige, Max. Okay, so that's the battle set. And to everyone, Pakinggan po natin si Kuya habang pinipaliwanag niya po ang tungkol sa mga tribo na ito sa Palawan. The arrival of the modern guitars or the stick string here in the Philippines. The Palawan tribe, they already has their own two-string guitar. So he said they call this kudyapi or in other term kudlungan. It is considered as one of the first guitar here in the Philippines. And by the way, if you want to say thank you to the tribes in their dialect, thank you is magsupor. Sige man. Kakaiba po yung dialect nila. Marunong po ako magbisaya pero hindi ko po talaga maintindihan yung mga lalim ng salita nila. Okay, magsupor. And also, Dito pala galing yung tunog niya, no? okay, so that's the Arabic. And everyone, they also have here their native flute. This one is what they call soleng, and this other one is called dobora. This is what used for courting or panliligaw. This one is used for playing lalabay or pampatulog sa mga bata sa bandok. So now, here his name is Abio. He will play the soleng. Sige man, soleng, din yun. Okay, that's the soleng. And also, they have their weapons because the Palawan tribes are hunter-gatherers. That's why we have these two special spears. These metals of the spears are hundreds of years to tribes. It's passed on to the generation after generation. This one is what they call surayang, and this other one is called bigit. This surayang looks like a harpoon, but they don't use this for fishing. It is used for trapping the target. For example, the wild pig, they just throw this surayang at a distance. Then after that, this metal will pierce, and because of the two hooks, it will get stuck. So if the target tries to run, this will happen. The metal will separate its handle. And the purpose of this handle, it will serve as an anchor to hang on the bushes or on the trees so that the target can no longer run. And then after that, they will follow up with this ligid to finally kill their target. And then during the rainy seasons, they hunt birds and squirrels as part of their diet. But before that, they use a technique, a small piece of bamboo that they blow to copy or imitate the sounds of birds and squirrels. Tapos, Ito yung pinaka nagustuhan ko sa kanila kung paano sila mag-hunt. Ang galing. so that's their whistle. And now, if the target is visible, they will use their blow darts or blow guns. So they will show you how to use that by looking at the target there, the glowing pig. Mata, sige ko. Wow, kita niyo yun? Ang galing, no? So they shoot the animals. And also to everyone, according to the tribes, they can hit much farther than that. So imagine how strong they blow the blow darts. And here in the Philippines, the Palawan tribes are the only shot. Okay, so just two strikes. We have there the smoke visible to that bottom. So all they need now is dried leaves, then blow to make the fire. And this is their fastest way of creating the fire. So let me show you the three materials that use. First is their native cotton. This is their native cotton. Second are flint stones. Usually these stones can be found in rivers. And then lastly, a piece of metal. That is a living evidence that they had the barter trading long time ago. Galing. So there we have the fire.
Man. Okay. Sige man, pakita mo na yun man. Okay. Okay, so he said they call that salong. It's their native torch or light up in the mountains. It's made from a sap, then they cover it with leaves, and according to the tribes, that can last for 3 to 5 nights, depending on use. They also believe that the smoke of this can drive away the bad spirits, the bad luck. They also use this for aromatherapy because it smells really good. They also use that for insect repellent and to cure the headaches, the stomach aches, and also others. So, sige man, ikot ka man. Okay, to everyone, if you will go around, just try to smell the smoke of that torch. Don't worry, there's no Amoy chemical added, insenso just po pure siya o sound. kaya mentol. Baker seal naman po tayo. Tara, at libutin po natin ito bago po tayo mamili ng pasalubong. Oh, ganda. Ayos ah. Oy, anong ginagawa mo dyan, ha? Ronaldo. Ito, ramen ba yun? Design lang po yan. Bala ko sana isaw-saw yung kamay ko dyan sa amoyin ko. Buti na lang hindi. Ngayon ang bilabi oh. Tutuwa yung mga anak ko dito. Daming. Babalik ako dito kasama ang pamilya ko. Ito naman po ang last namin pinuntahan, ang Mitras Ranch. Napakaganda ng tanawin dito. Hindi ko may kukumpara sa Tagaytay kung anong mas maganda. Pero isang sigurado ko, lahat ng magagandang creation ni Lord ay talaga namang nakakabighani. Ang sarap dito magmuni-muni kasama ang minamahal. Sa susunod kasama ko ng asawa ko dito at mga anak. Kahit siyang anggulo talaga ang sarap pagmasdan ng paglubog ng araw. Lalapitan ko to si Horsey at hahawakan ko. Sana Horsey. hindi siya magalit. Horsey.
Uy, salamat. Nagpahawak siya. Mamali pa. Napakagandang lugar. Napakagandang lugar ng Palawan. Narinig nyo ba yung sunod-sunod na mga tilawak ng manok? Uy, merong uuwi o kaya merong parating. Ay, kami uuwi na rin ng Maynila bukas. Kawawa yung aso, may sugat yung aso. Kaya pali, meron palang manukan dito eh. Mga pangsabong. Kasabay ng paglubog ng araw, kami naman po ay pabalik na po ng aming pong hotel. Salamat po sa inyo pong pagsama at nawa ay na-enjoy po natin lahat ito. God bless, City Farm.